Oo, kasi merong fish panties yung isang suspect na tinutukoy natin. There will be layers of sediments because there are eruptions going on. There will be murkiness in the waters because of the weather. But that being the case, it doesn't stop us from looking into the lake as the resting place of many of those missing people. We have to trust the process, no? Alam ko mahirap na sabihin niya na we have to trust the process, pero the choice is here. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami diyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa paglabag ng kanilang karapatang pantao. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga pulis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, dadami ang mga aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, gagawin ng mga pulis na dahil may kota, walang kota ho, walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. We are still waiting for the official request or for assistance from the Department of Justice. Naval Special Operations Command is an elite unit of the Philippine Navy. They can be dispatched anytime, anywhere. We could send underwater drones to check on the safety. We have drones that could go down up to 100 meters. The moment we find that what we have to recover, whether it's an object or a cadaver, we could attach the connecting points to them and lift them up without sending any diver. Sek, noong pong nakaraang linggo, sinabi ninyo na itinuturing ng suspect sina Atong Ang, ang negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto matapos nga po idawit ni alias Totoy sa pagkawala ng mga sabongero. Mayroon na hubang matibay na kasong maaaring isampa sa kanila at bakit sila itinuring na suspect ngayon? Hinahanda pa yan. Hinahanda pa ang yung mga kasong dapat i-file at ina-evaluate pa namin lahat ng statements na hawak namin at lahat ng ebidensya. Kaya we have to wait for the process to unravel. Hindi naman to instant dahil lahat ito talaga dapat pag-aralan. Suspect po, pero masasabi na rin po ba na itinuturing na mastermind po? Katulad ng I cannot reach any conclusions right now. Pero syempre, the witness is the best person to say that. No? We cannot put words into the mouth of the witness. Pero basta pinakikinggan namin at ina-evaluate namin lahat na sinabi ng witness at sinasabi pa. At meron din kami hawak na written statement na that serves as a guide para sa aming pagtingin sa kasong ito. Sinabi rin po ni alias Totoy na may iba pang miyembro ng Alpha na siyang nagdesisyon umano na patayin ang mga sabongero. May mga hawak na rin ho ba kayong pangalan ng iba pang personalidad bukod kina Atong Ang at Gretchen Barreto? Meron kami list of 20 names na ine-evaluate ngayon. Alam mo, everything is up to lahat yan kailangan evaluate na maayos. Pero we will seek it out kasi marami naman lumalapit na upang magpaliwanag. So aalamin natin. Yung 20 names po na sinasabi natin, ito po ba yung sinasabing Alpha Group? Yes, ito yung Alpha Group na ating pinanonood ngayon, kung sino-sino ito at kung ano ang kanilang partisipasyon. Kasi kinakailangan yan lahat ma-validate natin at we have to be careful with the evidence that we're handling. Pero so far, sa nakikita nyo po doon sa Alpha Group na yon, kasi ang na-mention nyo po na isinuturing ng suspect, sina Atong Ang at si Gretchen na part of the Alpha Group, sila pa lang so far na dalawa ang nakikita nyong masasabing
kinukonsider na suspect? Hindi pa masabi kasi. We have to evaluate, sabi ko nga. We have to evaluate everything including the statements made by alias Totoy. Kasi ang trabaho namin talaga dito, iharap lang sa ating korte ang katotohanan. Nothing more, nothing less. That's why we have to evaluate everything. Malalaking tao po, Sec, ang dawit sa kaso na ito. Paano po ninyo tinitiyak na hindi maiimpluwensyahan o malalagay sa alanganin ang mga piskal na nag-iimbestiga? Hindi naman, alam mo yan, we always take a risk in the jobs that we have. No? Ito trabaho namin, hindi kami dapat na may mili rito ng mayaman o mahirap. Basta't may sala, dapat inuusig namin yan. Kaya sanay naman kami na mailagay naman sa danger, no? Sa kapahamakan, sa landas ng kapahamakan. Kasi kasama po yan sa trabaho namin dito sa Department of Justice. Narinig na rin po namin sa inyo na abot hanggang hudikatura yung galamay ng mga nasa likod ng missing sabongeros. Ayan ang lumalabas, ayan ang amin lang sinasabi based on what we saw, sa what we heard sa ibang mga hawak namin na recordings tsaka evidences that are being given to us. Ayan ang aming naging conclusion lang. Opo. Nakausap niyo na ho ba si Chief Justice Esmundo tungkol dito? Yes, I sent word already. At basta alam na nila itong pinag-uusapan. Nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon ng face-to-face na to discuss this? Well, in some ways, yes. Pero hindi pa kami tapos. Meron pa kami pag-uusapan. 15 rin po ang tinukoy na pulis na sangkot sa kaso at ngayon po ay nasa restricted duty na. Nakuhanan na ho ba sila ng pahayag, Secretary Remulla? It is for the prosecutors to determine the next course of action on this matter. Pero siyempre, kukunin natin na statements yan. Ang problema kasi rito, these people were identified as forming part of the group na hindi lang dumukot, ngunit tumapos sa buhay ng mga sabongero. At ang mahalaga lang talaga rito ay maging malinaw ang kanilang partisipasyon dito sa mga pangyayaring tinutukoy natin. Nagkaharap na po kayo ni alias Totoy. May personal na ipinakita ho ba siya sa inyo na mga ebidensyang hawak niya? The last time we talked to him here. Nagkaharap kami 2 months ago at nagkaharap kami ulit 1 month ago at hindi naman nagbabago yung aming usapan. At sabi nga po niya ay may hawak po siyang USB at nandoon daw po lahat ng kanyang ebidensya na magpapatunay dito sa kanyang mga sinasabi. May copy na kami yan. May copy na kami. Binigyan niya na kami ng copy. Nabanggit niya po ang pinag-uusapan po natin ay mahigit 30 sabongerong nawawala. Nasabi niya po dito sa aming programa na nasa 100 to 108 na raw po ang pinapatay. Gaano nga po ba karami talaga? Well, yan ang ating pinangahawakan na statement. So, sinusubukan nating, ang mahalaga lang talaga siya, ma-validate lang lahat. Pero, many of the families really have really pursued the case relentlessly. Meron naman mga pamilya, inareglo, supposedly, ng ibang mga principal. Pero, alam mo, this is already beyond personal. Ito'y interest na ng Estado yung ating pinangangalagaan dito kasi hindi pwedeng meron pong nagmamaladyos dito sa ating lipunan na magdidesisyon kung sino mabubuhay at sino mamamatay. Hindi ho pa pwede yun. Tingin niyo po ba ay qualified na talagang maging state witness si alias Totoy or under evaluation pa rin po, Secretary Boying? Basta yan ay pag-uusapan namin dito. This morning I was in conference with the Prosecutor General and we will continue talking about the intricacies of the case sa mga bagay na to. At pinag-uusapan pa rin namin yan. Ano ba to? Every day naman we go to work. Every day we try to evaluate. Basta't walang nagbabago, tuloy-tuloy ho ito. Sapagkat we have to reach a logical conclusion based on the evidence that has been given to us based on this case.
Bukod po kay Totoy, Secretary, may mga lumapit o nagpaparamdam na ho ba sa inyo na iba pang potential na witness? Meron naman, merong mga gustong magpaliwanag at iisa-isahin namin kausapin itong mga taong ito. Wala tayong bias naman dito. Ang gusto natin, just to arrive at the truth. Kasi nga, sabi ko nga, hindi natin pwedeng payagan na sa ating lipunan, mayroong manaig na parang mga Panginoon sa buhay natin. Hindi po tama yan. Dapat po batas ang sinusunod sa ating bansa at sa ating lipunan. Noong nakaraang linggo po, sinabi ninyo na humingi na kayo ng tulong sa Japan government para sa Yes. diving operation sa Taal Lake. Ano pong klaseng tulong ito at may tugon na Meron ho kami ba? ni-request na three pieces of equipment na pwede namin magamit para ma-map natin ang lake bed at malaman natin ang stratification at sedimentation ng lake. Kasi nga, hindi ho ito simpleng sistema lang. Ang tandaan natin, since 2019, nagkaroon ng ilang eruption na ang Taal Lake, kaya maraming sediment layers yan na kailangan ma-uncover. At saka, para ka naghahanap kasi mahirap kasi hanapan na talaga itong lugar na ito, kaya lahat ng technology aids na pwedeng gagamitin natin. Sa lawak po nitong Taal Lake, may tinukoy ho ba si alias Totoy kung saan naman eksakto or bahagi Meron ng Taal kaming Lake? alam na pinangyarihan. Meron kaming alam na palaisdaan na dapat manmanan. At yan po ay mga kasama ho yan sa scope ng knowledge na aming ine-evaluate ngayon. At baka this week, baka magkaroon ng first technical dives yung ating mga kasamahan sa Coast Guard at sa Navy. Kasi kaya nga kailangan exploratory muna at aalamin natin kung saan tayo aabot dito. Ayon po kay PNP Chief Nicolas Torre III, may impormasyon sila na hindi lang daw sa Taal Lake, Secretary, posibleng itinapon yung mga labi daw po ng sabongero. Nakarating na ho ba ito sa inyo? Hindi, alam na namin yan na pwedeng may ibang possibilities. Ganun lang talaga. So, basically, wala na ako idadagdag, Cheryl. At salamat Opo, sa inyong siguro, pag-ano sa akin maiksi dito. na lamang po, panghuli na lamang po, Sec. May timeline ho ba this time? Kasi nabuhayan ng loob, yung po mga kaanak nitong mga missing sabongeros, nagkaroon sila ng hope na buhayan nga po. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Ito naman, 3 taon na namin hinahawakan to, hindi kami may bitiw. At tutuloy-tuloy po namin to its logical conclusion. Sapagkat sabi ko nga, ang hustisya ang mahalaga sa ating lipunan. At kung meron mga taong akala nila sila hindi pwedeng abutin ng kuko ng hustisya, baka nagkakamali sila sapagkat dapat lang na manaig ang hustisya sa ating bayan. At wala hong maaring makatakas sa kamay ng hustisya, lalong-lalo na pagbuhay ng tao pinag-uusapan. Nagpaabot na ho ba ng mensahe or nag-reach out na ho ba ang kampo ni na Gretchen Barreto at Atong Ang sa DOJ? Matagal na ho yan. Kaya lang hindi ho natin talaga maaring pag-usapan ang mga bagay na hindi po natin saklaw. Hindi po natin saklaw ang buhay ng tao ay hindi natin pwede i-kompromiso kaya hindi pwedeng pag-usapan. Ano po? Salamat po. Thank you po. Unahin ko na po yung yung reaksyon o kaya damdamin kapag ka naririnig niyo yung ating gobyerno ay ang tagal na nung nawawala pero ganito meron mga pahayag tulad ng sinabi ni Yusek Claire kanina na hindi sila titigil. Kayo ba gumagaan ba ang pakiramdam niyo sa ganyan or ano ba ang inyong pakiramdam diyan, ma'am? Masaya. At para akong nabunutan ng tinik sa paglitaw nitong testigo. At Okay. papasalamat ako kay Secretary Remulla na bibigyan na kami ng justisya na makamit namin para sa kaitatahimik ng ng aking anak at sa po na kanilang mga kasamahan. Ganon pa man, nag-aalala ko kasi baka mamaya
hindi matuloy. Hindi nyo rin at sa akin maiiwasan ng mag-alala dahil 4 na taon na namin hinintay itong ganitong pagkakataon na maliwanagan ang lahat. Oo. Ma'am, Sana naman go ahead. yung suspect natin umamin na para matahimik na ang aming kalooban. Ma'am, balikan ko lang po no yung nakaraan po kung okay lang po sa inyo para lang po maliwanagan po kaming lahat dito. Ang yung kaanak niyo po na nawala po, kailan niyo po sila huling nakausap po o nakita? Baka meron po silang nabanggit sa inyo na may parang kakaiba o kahina-hinala bago po nawala ito po ang kaanak po ninyo. Nakausap ko yung anak ko August 29 gabi. Kasi tuwing gabi, ganitong mga 8 to 9. Sorry po. August 29 kailan po ito? August 29 last 2020. 2020. Okay. Sige po. 2021 yun. Oo. 2021. Okay po. No. Nakausap ko siya yung August 29. Tapos sabi ko, anak, andyan ka na ba sa bahay? Sabi ko, kanina pa ako tawag ng tawag. Sabi ko sa kanya, andito lang ako, mami, sabi niya, sa tapat. Andito sila, Tita Josie, tsaka yung first cousin niya. Ala ko kung wala ka pa dyan sa bahay. Baka kung sino-sino na naman ang kausap mo dyan, alam mo naman. Sabi ko, may hirap, baka mamaya kaingitan ka ng may premonition na ako Sabi ko sa kanya, lagi ako nagsasabi na mag-iingat ka. Pero nung August, kasi birthday ng partner niya, kaya nasa San Pablo siya. Sabi ko, anak, parang iba ang nararamdaman ko, may problema ka ba? Sabi ko, kahit yung partner niya, tinanong siya, may problema ka ba? Sabi niya, wala, Nay. Sabi niya, wala, okay lang ako, sabi ko. Yun lang ang aking last na makausap siya. So bakit niyo po naramdaman na may kakaiba po sa kanya at pati yung partner niya, ano pong iba sa kanya po? Meron ba siyang nakausap? Parang balisa siya Balisa siya. Parang balisa siya. Sabi ko, bakit parang lagi ka na lang may kausap sa telepono. Sabi niya, kumakain na, tatayo ka. Kasi, pag masarap ang ulam sa bahay, dun siya kakain. Dito sa Taguig. Although may bahay siya sa San Pablo, pero during Monday to Friday, nandito siya sa, may bahay naman siyang bukod sa akin. Yung anak, Dumadaan siya ron. oo, pero hindi nyo po siya, so sa telepono na lang po, hindi nyo po siya nakikita na nakipag-meet up o nakipagkita o nakipag-usap sa mga taong hindi nyo po kilala o hindi po pamilyar sa'yo at sa kanya? Hindi ko siya. Oo. Kaya lang, pag during last week na yun ng pag may kausap siya, lumalayo siya. Okay. Ma'am Carmelita, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na parang meron kayong agam-agam. Ang tagal nyo hinintay, no? Parang magpo 4 years na, no? Gusto nyo ng hustisya. Pero bakit kahit na tingin nyo wini-welcome nyo yung developments, bakit kayo meron pa rin agam-agam na baka hindi pa magtuloy-tuloy yung paghahangad ng hustisya? Alam nyo, hindi maalis sa amin kasi parang napabayaan na kami ng hustisya. Walang nangyari magmula nung nawala siya. Pabalik-balik kami sa CIDG, sa Senado, sa ito ngang in-entertain kami ni Chief Remulla. Yun lang ang aming last na Pero aside from that, parang ginagawa lang kaming bola. Tatawagan kami, punta kami si IDG, usap-usap, pagkatapos wala na. Tapos balik na naman, usap na naman, kung wala rin.
Nagsumbong nga kami sa NBI. Anong sinagot sa akin? Para akong sinakluban ng isang drum na malamig na tubig na sinabi, ay nay, wala na yun. Pag ganitong 24 oras nang nawawala, wala na yun. Baka malay nyo, sinindihan na ng sinilaban na yun kasamang goma. Wala na tayong Bigla akong lumabas para kung hindi ko malaman kung anong parang kulang na lang atakihin ako. Kaya ito na ang pagkakataon. Sana matuloy na itong investigasyon na ito namin. Hirap na ako talaga na sabi ng iba, move on ka na. Pero walang minuto, walang hininga ko na hindi ko maalala ang aking anak. Sa totoo lang, pag naaalala ko, nanginginig ako. Alam ko anong gagawin ko. Ma'am Carmelita, follow up na lang doon. So, alam ko na isa lang kayo doon sa mga kaanak na nangungulila, doon sa mga nawawalang sabongero. Meron bang pagkakataon na nakakausap yung iba pang mga pamilya na nawalan din ng mga kaanak dahil nga sa pagkawala nito mga sabongero? Opo, nakakausap naman namin pag may mga usapan, may mga chat group na na nag-uusap-usap kami gaya nung pumutok na itong balitang ito, nagkita-kita kami para malaman na nga na ito balita. Naniniwala naman kami na talagang magsasabi ng totoo itong testigo. So naniniwala kayo kay Totoy? Tama ba kami nang intindi? Okay. Okay. So Ma'am Carmelita, nakita na daw nila ako. Nakita na daw ako ni Totoy. Ano daw? Sa Senado. Sorry, ano po? Pakiulit po yung last niyo pong sinabi. Nakita na daw ako, kami. Kayo, okay. Mag-anak ni Totoy sa Senado. At saka tinuro naman sa akin kung sino-sino sila. Kasi pinapasok kami sa isang kwarto na kinausap kami na kung gusto namin tulong habang naghihiring kami doon sa Senado. Pinapasok kami break time. Pinapasok kami doon, ando doon si Atong Ang, yan si Dondon, yung si Attorney Carol at saka Jacob. Marami. Lahat kaming grupong mag-anak. Pinapasok kami doon. Isang long table. Inoperan kami agad na, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng yan. Bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa pang lahat. Pero hindi kami kumita. So nag-offer ng tulong. Opo. Okay. Alam naman namin Alam naman namin. Bigay namin sa inyo yung pagkakataon, Ma'am Carmelita, na manawagan ba tawag doon, Siki? O basta kung meron po kayong gustong bigyan ng mensahe tungkol din po dito sa inyong paghahanap ng hustisya sa nawawala po ninyong anak na kasama sa mga nawawalang sabongero. Ang mensahe ko lang, sana mapanginggan na kami ng gobyerno, lalo na si Mana Presidente, si General Torre, si Chief Justice Remulla, at lahat ng kinaukulan na sana tulungan kami, mabigyan na kami ng justisya at maputol na itong mga kasamaan na ito nangyayari sa dahil noon wala kaming lakas ng loob dahil sinabi nga ni General Remulla, wala kaming ebidensya, mahirap banggain itong taong ito na pader. Kaya
Ma'am, mabilis na mabilis, last na lang po talaga. Bakit po kayo naniniwala po dun sa mga statements po ni alias Totoy po? Kasi may picture na pinalabas. Nakaluhod yung aking anak. Nakahandcuff. Nakapiring. Nakaano. At after that daw, nung tinanong yung anak ko, saka na siya binaril. At saka sinakal. Dito. Inigpitan daw yung leeg, linagyan ng tali. Hindi, kasi ako half-blind ako. Buti na lang hindi ko nakikita, pero naririnig ko yung sa balita, yung mga salita na halos mapatidan ako ng hininga. Masakit sa isang ina. Wala ng anak. May mga anak din sila. May magulang, may pamilya. Kaya, nag-iisa. Okay. Hindi mababayaran ng aking sakit na dinadanas. Ma'am Carmelita, sorry gusto pa sana namin magtanong kaya lang ayaw namin na magsikip ang dibdib ninyo dahil nagsabi na rin naman kayo kanina na hindi komportable lang. sa inyo Para masabi ko naman, mapaabot dyan sa mastermind na malaman nila kung anong struggle ang dinadanas ng aming pamilya. Opo. Malino naman Handa po. ako. Yeah. Matibay Opo. ako. Mhm. Okay. Ma'am Carmelita, naintindihan natin emosyon Talaga, kasi lalo na sa isang ina. Pero sige, Ma'am Carmelita, alam namin na kayo willing pa talaga lumaban. So, kami babalik-balik na lang sa inyo para sa mga updates sa mga susunod na mga araw at linggo tungkol dito sa kaso ng anak po ninyo na kasama sa nawawala po na Sabongero. Maraming salamat po sa pakipag-usap Salamat sa inyo. sa amin.